Isang mapagpala pong umaga sa ating lahat. Malakas ang palakpak po para sa ating Diyos na sasambahin. Dito po sa ating opening verse sa awit, 139, talatang 1 hanggang 6, at talatang 13 hanggang 18. Ang sabi po rito, O Panginoong inyong sinisiyasat ako at nakilala ako, inyong nakikilala ang aking pagupo at ang aking pagtindig. Inyong naunawa ang aking pag-isip sa malayo. Inyong sinisiyasat ang aking landas at ang aking higaan. At iyong kilala ang lahat kong mga lakad, sapagkat wala pa ang salita sa aking dila. Ngunit narito, O Panginoon, natalastas mo ng buo. Iyong ikinulong ako sa likuran at harapan, at nilapag mo ang iyong mga kamay sa akin. Ang ganyang kaalaman ay totoong kagilagilalas. Sa akin ito'y mataas, hindi ko maabot. Talatang 13 hanggang 18. Sapagkat iyong inanyo ang aking mga lamang loob, iyo akong tinakpan sa bahay bata ng aking ina. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat nilalang ako ng kakilakilabot ay kagilagilalas. Kagilagilalas ang iyong mga gawa at nalalamang mabuti ang aking kaluluwa. Ang katawan ko'y hindi nakubli sa iyo. Nang ako'y gawin sa lihim at yaring mainom sa mga pinakamababang bahagi ng lupa. Nakita ng inyong mga mata ang aking mga sangkap na di sakdal. At sa iyong aklat ay pabang nangasulat kahit na ang mga araw na itinakda sa akin nang wala pang anuman sa kanila. Sapagkat mahalaga rin iyong mga pag-iisip sa akin, O Diyos, pagkadakila ng kalooban nila, kabuuan nila. Kung aking bibilangin, higit sila sa bilang kaysa buhangin. Pagka ako'y magising, laging nasa iyo ako. Tayo po ito may lahat para sa panimulang panalangin. Opo, Panginoon Diyos, sa tuwing kami magigising, ikaw ay nasa isip namin na dapat magpasalamat kami dahil kami nagising. Sa umagang ito, Panginoon Diyos, salamat. At muli kami narito sa iyong bahay-sambahan upang papurihan ka, pasalamatan sa mga kagilagilalas mong gawa sa aming buhay. Inanyo mo kami bilang tao. Inanyo mo kami bilang mga anak mo para sa mga basay, Panginoon Diyos. Kaya, Panginoon Diyos, sa handog namin ang mga presensya namin sa araw nito upang sambahin ka sa Spirit Katatohanan. Pakalinisin niya ang put-isipan sa iyo lamang matuon ang aming pananambahan. Nawa, sa aming pananambahan, ikaw may taas maluwalhati. Purihin ka, O Diyos, sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, ang natin magsabi ng Amen. Magandang umaga po. Good morning. At tayo po ay nagkakatipon sa araw na ito upang i-bless si Lord. Amen po ba? At sa pagkakataon na ito ay ituon natin ang atensyon natin sa ating Panginoong Diyos na buhay ngayong umagang ito. Ang sabi ni Pablo sa kanyang salita sa 2 Corinthians chapter 4 verse 7, ngunit kaming pinagkaloobanan ng kayamanang espiritual na ito ay tulad sa mga palayok na gawa sa putik upang ipakilala na ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Kabi-kabilaan ang paghihirap sa amin ngunit hindi kami nalulupig. Kami nawawala ng pag-asa. Kami ay minsay nababagabag ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa. Inuusig kami ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami ngunit hindi lubusang nailulugmok. Lagi kaming taglay sa aming katawan ng kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Tayo po ay magsiawitan sa umagang ito. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. Minsan pa mga kapatid. I'm trading my sickness, I'm trading my pain,
I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I am pressed. I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His promise will enjoy, and His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last, comes in the morning. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Minsan pa mga kapatid. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I am pressed. I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His promise will endure, that His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes with the morning. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my sickness, I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm laying them down for the joy of the Lord. Minsan pa mga kapatid, I'm laying them down for the joy of the Lord. Amen, Panginoon. And we give all the glory and thanks to you, Father. Sabi mo nga sa iyong salita sa John, Panginoon, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Tuloy-tuloy po tayo sa pag-aawitan, constantly abiding. There's a peace in my heart that the world never gave, a peace it cannot take away. Though the trials of life may surround like a cloud, a peace that has come here to stay. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whisper so kind. I will never leave thee, Jesus is mine. The world seems to sing of a Savior and King, when peace sweetly came to my heart. Troubles all fled away, and my mind turned today. Blessed Jesus, how glorious thou art. Constantly
abiding. Jesus is mine, constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers oh so kind. I will never leave thee, Jesus is mine. This treasure I have in a temple of clay, while here on his footstool I roam. But he's coming to take me some glorious day, over there to my heavenly home. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whisper oh so kind. I will never leave thee, Jesus is mine. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-awitan. Awitin po natin ang When Peace Like a River. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast told me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control, that Christ has regarded my helpless estate, and has shed his own blood for my soul. It is well, mga kapatid. It is well with my soul. It is well with my soul. My sin, oh the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul.
Salamat, Panginoon. Uli, it is well. May kapayapaan kami sa inyo. Maraming salamat. At tuloy-tuloy po tayo sa pagbasa ng kanyang salita ngayong umaga. Hello. Mula sa Book of John, chapter 20, verse 19 to 23. Ang sabi po rito, nang kinahaponan nga ng araw na yaon, na unang araw ng sanglinggo at nang nangapipinit ang mga pintong kinaroroonan ng mga alagad dahil sa katakutan sa mga Hudyo, ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna. At sa kanila sinabi, kapayapaan ang sumainyo. At nang masabi niya ito, ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang katagiliran. Ang mga alagad nga ay nangangagalak na makita nila ang Panginoon. Sinabi nga muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung paano pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman, sinugo ko kayo. At na masabi niya ito, sila'y hinihingihan niya at sa kanila sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sino mang inyong patawarin ng mga kasalanan ay pinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan ay hindi pinatatawad. Awitin po natin ang Speak, O Lord. Lord, matuloy po kayo mag-usap sa kalagitnaan namin. Speak, O Lord, as we come to you to receive the fruit of your holy word. Take your truth. Take your truth, plant it deep in us, shape and fashion us in your love. That the love of Christ might be seen today in your acts of love and our deeds of change. Speak, O Lord, and fulfill in us all your purposes for your glory.
pangalan ni Jesus. Pagpalang umaga po sa ating lahat. Pakisabi po sa inyong katabi, kapayapaan ay sumainyo. Peace be with you. Alam niyo po itong kapayapaan ay tila ba parang hindi natin nadarama dahil sa dami ho ng mga problema na dumarating sa buhay natin. Hindi lang sa buhay natin, pati sa bansa natin. At ngayon ay isa na yung tinatawag na meron daw second wave o second strand ng coronavirus, no? Wala pang pangalan yata. At yun po ay malaking minsan naiisip natin paano kami makakaraos dito sa ganitong mga suliranin, no? Hindi lamang dito sa bansa natin, pati sa pamilya natin, sa tahanan natin, at sa ating mga trabaho, at ating mga ginagawa sa araw-araw. Pero salamat, meron pong pangako ang Diyos sa atin ngayong umaga. Yung pong binasa kanina ni Brother Noel, ay ating muling pag-aaralan at ating alamin ang naisip ng Panginoon tungkol sa Kanyang salita. Sige po, tayo ay magbuklat sa salita ng Panginoon na binasa kanina ng ating kapatid na Noel. Ating matatagpuan sa sulat ni Juan, chapter 20, verse 19 to 23. John, chapter 20, verse 19 to 23. Alam po natin na ang storyang ito ay familiar sa atin. Sabi nga pang Easter sunrise yata to, Easter Sunday. Kasi ang pagkabuhay na muli ng Panginoon, ang tema ng John chapter 20. Kung ating titingnan, yung chapter 20, ay naroon po si Maria Magdalena, nagpunta sa libingan, at naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Alam natin ang Panginoong Hesus ay namatay, at siya ay inilibing. At pagkatapos ng 3 araw, siya ay nabuhay na muli. At ito yung istorya, no? Si Mary Magdalene. Kaya ang ginawa ni Mary Magdalene, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus, walang iba kundi si Juan, at kinuha sa libingan. Sabi ni Mary Magdalene, ang Panginoon, hindi namin alam kung saan dinala. Kaya dali-daling nagpunta sa libingan si Pedro. Diyan po sa verse 4, kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. So pagtingin nila doon, nakita nila wala nga ang Panginoong Hesus doon sa loob ng libingan. Sa verse 6, kasunod niyan dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan, nakita niya kanya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo, hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay nakatiklop sa isang tabi. At pumasok din ang alagad na unang dumating, nakita niya ito at siya naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangan muling mabuhay si Jesus. At umuwi na ang mga alagad. Pagdating sa verse 11 hanggang verse 18, nagpakita si Jesus kay Maria Magdalena. Ayan po yung story ulit. Nagpakita siya. Same story. And then pagdating sa verse 19, yung pong ating pag-aaralan, nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. So ilan po yung mga alagad na kanyang pinagpakitaan dito? 10 na lang. No? Bakit 10? May walang alagad nung nagpakita si Jesus. Sino yon? Malibang kay Judas. Siyempre, patay na si Judas si Tomas. So 10 na lang po sila. Nandoon sa tinatawag na upper room. So ating tignan. Ang ating title po dito ay Kapayapaan
ay sumayo. Peace be with you. Una, makikita po natin dyan, ang kapayapaang galing kay Jesus ay pumapawi sa takot. Verse 19 to 20a, kinagabihan ng araw din yon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapingid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. At ang sabi niya, sumainyo ang kapayapaan. So, gabi ng araw din yon, ang pagkabuhay na muli ng Panginoon, ang Panginoong Hesus ay nakapunta doon sa tinatawag na upper room, at yung kanilang lugar ng kanilang pinagpupulungan ay nakapinid. Ibig sabihin, nakalak yung mga pinto. Alam natin kung bakit sila po nandoon, natatakot sila. Na-identify sila kay Jesus Christ na mga alagad. At naiisip ng mga alagad na ito, tayo na ang isusunod. Baka tayo dakipin at tayo parusahan din. Kaya doon yung upper room na tinatawag nila, yung kanilang lugar na kung saan kanilang pinupuntahan. Ang tawag nila roon ay prayer room, safe place para sa kanila. Kaya lagi nilang isinasara ang pintuan. Habang sila nagkakatipon, si Jesus ay dumating at tumayo sa gitna. Hindi siya kumatok. Kaya ang Panginoong Jesus ay kaya niyang gawin ang lahat. Hindi siya kumatok, tao po. Bagkos siya ay nagpakita sa kanilang harapan. At una natin makita niyan, kung payapaan galing kay Jesus, ay pumapawi ng takot. Unawaan po ba natin ang tayong lahat ay may takot sa buhay? Natatakot tayo na baka itong mundo natin na ito, itong bansa natin, marami ang talagang magkaroon ng ganitong tinatawag na second wave, second tranche, na another virus. At may mga isipan tayo, ano ba ito? Nagkukumahog ang ating bansa na maghanap ng mga vaccines. No? Ito ngayon ang parang pinag-uusapan. Alam niyo po ba kung magkano yung mga vaccine na ituturok sa maraming Pilipino para yung infectious disease ay hindi kumalat? No? May kanya-kanya hong mga pharmaceutical ang siyang gumagawa po nito. No? Merong Astra, merong Pfizer, meron sa China, meron sa UK. No? At lahat ng ito ay ino-offer sa mga bansa na katulad natin. At marahil, may takot ng mga Pilipino, ano ba talaga? Ito ba ay safe? Ito ba ay pag tinurok sa akin, hindi na ako magkakaroon ng COVID? So may mga fear, mga ganoon. At alam niyo po, marami ang naghahangad na magpabaksin. Sa kanila kasi, kapag sila ay na-vaccinated, feel free na sila na hindi sila magkakasakit ng ganitong infectious disease. Ang Moderna po ay isa sa mga naisin na dalhin sa ating bansa. No? Ang halaga po nito ay 2,500 sa 2 doses. No? So, 1,250 ang isa. At ang isang tao, kailangan ng 2 doses ng vaccine. Maa-avail mo ba natin yon? Kung pamilya ninyo ay 5, bibili kayo ng 2,500, so that is 12,500. Mukhang mahirap ma-avail para lamang mawala yung fear na baka ako magkaroon ng ganito. Baka ako magkasakit ng COVID, mapabilis ang buhay ko. Dahil marami pong ganyan. At ang cases natin ng death ay nasa, I think, 10,000. Tama ba? 10,000 na. At ang mga active cases ay nasa 20,000 mahigit. At almost 500,000 ang cases na meron tayo sa ating bansa. At minsan tinatanong natin sa ating sarili, ito ba talaga ay talagang very dangerous? No? Well, honestly, talaga namang may mga cases na ganito. Naniniwala po ako doon. May ganito. My sister and my 2 pamangkin working sa isang hospital sa US, very common sa kanila yung ganitong mga cases. Kasi trabaho nila sa hospital, nurse yung isa kong pamangkin, yung isa naman ay aide, tsaka yung sister ko.
everyday nasa hospital sila. And every time na magkakaroon ng ganitong mga issue, magpapa-vaccine sila. And nakapag-vaccine na po sila doon. Para maalis lang yung takot nila na baka sa aking trabaho, ako'y magkasakit. Ito yung parang fear ng mga Pilipino ngayon, no? Aside doon sa fear na tayo ay marahil yung paano yung buhay natin ngayon. Paano na yung pamumuhay natin. Dependent, matibay pa ba ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno pagdating sa pinansyal na pangangailangan ng bawat isa? Pero ito po ating binabasa ngayon ay hindi naman para doon sa may mga vaccine o something like that. Pero sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, yung pangako na sumainyo ang kapayapaan. Natatakot kayo na baka kayo ay mahuli dahil identified kayo sa akin? Natatakot kayo na baka kayo ay masaktan? O di kaya natatakot kayo dahil wala na kayong leader na laging kasama niyo ako. Ngayon, nandito ako. At nakita niyo yung aking pagkamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Yung aking pagdudusa. At marami itong mga alagad, paano na tayo ngayon? Wala na tayong pinakapuno. Ang katakutan nila sa sarili nila, yung personally nila. Paano na kami? Kami na nag-iwan ng aming buhay para sa ganitong gawain. Ang aming pamilya ay aming tinalikuran. Aming hanap buhay. Paano na ngayon? At ito ang ating Panginoon, nung siya'y nabuhay na muli, ay may dala ng ganitong pangako, kapayapaan na galing sa ating Panginoong Hesus. Ang salitang kapayapaan, tingnan mo po sa Hebrew word, ay tinatawag na shalom o shalom. Ibig sabihin, kapayapaan, pero may meaning po ako nakitang tatlo doon. Una, completeness, yung pagiging kumpleto. Hindi ka kulang kapag meron kang peace. Pangalawa, welfare. Pag sinabing welfare, ano yun? Department of Social Welfare. Yung welfare, yung ikaw ay provided ng iyong pangangailangan. Hindi ka magkakaroon ng kaisipang baka akong magutom. Kasi may welfare eh. Pero may pangatlo ako nakita na meaning ng peace doon sa Vine's Dictionary na yun. Ang ibig sabihin ay health, kalusugan. Kalusugan. Sabi ko, wow. Ang isa palang meaning ng shalom is kalusugan, peace. Sumainyo ang kapayapaan, sumainyo ang kalusugan. Kalusugang marahil spiritual, kalusugang pisikal. At sa panahon ngayon, tayo ay nakaharap dito sa dilema ng health. At ang pangako ng Panginoon, sumainyo ang kapayapaan. Yun yung naisin ng Panginoon sa kanyang mga alagad. May kapayapaan, ito yung manggagaling sa akin. At ibinibigay ko sa inyo. Inulit po ng Panginoon yan. Dito sa verse chapter 20 rin. Ang sabi niya kay Mary Magdalene, sumaiyo ang kapayapaan. Pinapanatag niya ang loob ng kanyang mga alagad. May mga pagsubok darating sa buhay, pero kasama niyo ako. At ganoon din ang panatag sa ating buhay kahit na may mga ganitong suliranin na ating inaharap. Pangalawa, ang kapayapaan galing kay Jesus ay nagdadala ng kagalakan. Verse 20b. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Makapansin natin dito na si Jesus ay nandoon sa kanyang material na katawan, no? Hindi siya nanghiram ng ibang katawan. It's the same body dahil pinakita niya, ako ito. Kasi yung mga alagad, kailangan pang ma-confirm na talagang siya ron eh. Ikaw ba na biglang may dumating sa harapan mo at sasabihin, sumayo ka kapayapaan, sino to? Baka matakot ka. Baka sabihin na naman ni Pedro, multo. Pero merong material body si Jesus at nagsabi niya, eto ako, tingnan ninyo ang kamay ko at ang aking tagiliran. Bakit pinatitignan ni Jesus ang kanyang kamay at ang kanyang tagiliran? Di ba ito po siya pinako sa kamay? At doon siya tinusok ng spear, ng sundalo para malaman kung siya patay na sa kanyang tagiliran. Pinapatuhanan ng Panginoon, ako ito. Ako ito ang nagsasabi sa inyo. Nung na-confirm ng mga alagad na siya nga si Jesus dahil sa
Sinabi ng Panginoon, at mayroon pang pangyayari sa Luke chapter 24, humingi siya ng pagkain, yung kwento ng Lucas chapter 24, tapos binigyan siya ng inihaw na isda. Maraming ganitong mga story no, sa gospel na talagang pinakita ng Panginoon siya na buhay na muli. And then sabi, tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Nagkaroon sila ng kagalakan. Kanina takot sila. Paano na tayo? Baka tayo hulihin. Baka tayo patayin. Paano na tayo? Tutuloy pa ba natin itong gawain na ito na sinimulan ng ating Panginoong Yesus? At ito ang sa kanilang harapan si Jesus, nabuhay na muli at sabi, ito ako. At sila'y natuwa. Napalitan ng kagalakan ang kanilang agam-agam dahil si Jesus ay nasa kanilang harapan. Kapatid, kung meron kang agam-agam sa buhay, marami po tayo niyan. Struggle, no? Nahihirapan tayo. These past days, hirap na hirap po ako sa aking sakit na UTI. Hindi ko alam kung UTI to o iba to, no? Urinary tract infection. Pero binigyan ko ng ibang meaning eh. Parang umaaray tuwing iihi. Kasi ang sakit to eh. For ilang days, no? Sabi ni Sir Myla, ano nangyayari sa'yo? Hanggang kanina ho, talagang nahihirapan po ako dahil struggle ako dito. At napakahirap. Sabi ko, Lord, pagalingin mo na ako. Paltan mo na ng kagalakan yung aking pagkahirap sa ganitong sitwasyon. Hindi ko alam kung paano po biglang nagkaroon ng ganito for ilang days. No? Napakahirap. At nais kong mapaltan yung aking ngiwi ng kagalakan. Sabi ko, Lord, ikaw lang ang aking Panginoon. Ikaw ang aking Jehovah Rapha. Lahat ng itatawag mo kay Lord, tatawag mo kapag meron kang ganun matinding nararamdaman sa katawan eh. Matatawag mo talaga ang pangalan ng Panginoon. At pagkatapos nun, pagtitiwala mo sa Kanya, Lord, ikaw na ang bahala sa akin. Hindi ko kaya itong karamdaman na ito. At papalitan ng Panginoon ng kagalakan niya. Nung hirap na yun. Lahat po tayo may mga ganyang agam-agam sa buhay. Nagkakaalis ng kagalakan sa atin itong mga problemang dumarating sa buhay natin. Hindi lamang sa pangyayari ng pandemic o anuman, marahil sa personal nating buhay. Ang pangako ng Panginoon, tayo'y magagalak kapag kasama natin siya. Nagalak ang mga alagad sa panahon na ito. Nakita nila ang Panginoon Hesus. Eto nga siya, sa aming harapan. Kaya sila'y tuwang-tuwa. Yung word doon ang binanggit, tuwang-tuwa. No? Hindi lang natuwa, kundi overjoy. Wow! Ang aming Panginoong Hesus, nabuhay na muli. Tama nga na sinabi niyang siya'y nabuhay na muli. Dahil marami po sa mga alagad at karamihan sa alagad, hindi naniniwalang siya'y mabubuhay muli. Kung hindi pa sinabi ni Mary Magdalene, nabuhay. Wala ang Panginoon doon. Akala nga, ninakaw. Pero itong pangako ng Panginoon, ang kapayapaan ay sumasa inyo. Narito ako. Nagdadala ng kagalakan. Pangatlo, ang kapayapaang galing kay Jesus ay umaabot sa ating kapwa. So verse 21, sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Naalala niyo yung ating Acts chapter 20 verse 21? Ano pong sabi doon? Tumalikod? Kasi 2021 ngayon. Tumalikod, manumbalik, at ano pa? Manalig. Acts 20:21. Dagdaguin natin ito sa 2021. Sabi dito, ng Panginoong Yesus, sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. The same word doon sa binanggit sa verse 19, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong ako'y sinugo ng Ama, sinusugo ko sa inyo. Kung kayo rin. Ang kapayapaan galing kay Jesus, umaabot sa ating kapwa. Mayroong bagong sasabihin ng Panginoon sa kanila. Ako'y babalik na sa aking Ama sa langit. Isusugo ko naman kayo. Kung ako'y nagdadala ng kapayapaan sa buhay ninyo, magdala rin kayo ng kapayapaan sa ibang taong nangangailangan.
I send you. Sipin po natin, no? No, yung si Jesus, sasabihin niya sa kanyang mga alagad, isusugo ko naman kayo. Kung ako isinugo na aking Ama sa langit, kayo naman ay isusugo ko. At ako'y naniniwala na ang bawat mananampalataya ay isinugo ng Panginoon para magdala ng kapayapaan sa mga taong nangangailangan ng kapayapaan. Naroon yung kanyang pangako, ang kapayapaan ay sumasa inyo. So I send you. Handa ho ba tayong magpasugo sa Panginoon para dalhin ang kapayapaan ng Panginoon sa ibang taong nangangailangan? Ang dami ho ngayon sa paligid natin, wala nang halos kapayapaan. Ang buhay nila ay tila baga magulo. Parang may giyera lagi sa buhay. Tayo po ay pwedeng maging agent ng kapayapaan. We are peacemakers, sabi nga natin dati. Hindi tayo troublemakers. Tayo magdadala ng kapayapaan sa kanila. Sa mga taong ito, na ngayong pandemic na ito, ay talagang kulang ang kanilang peace dahil sa nangyayari sa mundong ito. Pangapat, ang kapayapaang galing kay Jesus ay bunga ng banal na Espiritu. Sa verse 22, pagkatapos sila hiningan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Alam natin ang banal na Espiritu, noon pa man ay naroon na. Bago nilikha ang sanlibutan, naroon na ang banal na Espiritu. Sa panahon na ito na ang Panginoong Yesus ay aalis na at babalik na sa kanyang Ama sa langit. Pinagtagubilan niya sa kanyang mga alagad ang Espiritu Santo. Ang kapayapaang galing kay Jesus, bunga ng banal na Espiritu. Meron po ba tayong bunga ng banal na Espiritu sa atin? Basahin po natin in Galatia chapter 5, verse 22. Galatia chapter 5, verse 22. Ayan, nandyan pala. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Naroon po yung kapayapaan doon sa bunga ng Espiritu. Katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. Si Jesus na tinanggap natin sa ating buhay, ay binigyan tayo ng kapayapaan ng banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu ay kasama natin sa panahon din ngayon. Ibinibigay ko sa inyo ang banal na Espiritu. Wow! Nakakatuwa na hindi lamang si Jesus, hindi lamang ang Diyos Ama sa langit ang kasama natin. Kasama rin natin ang banal na Espiritu. 3 persona ng Diyos nasa atin bilang mga mananampalataya. Kung kaya meron tayong katiyakan na kapayapaan kahit maraming problema ang dumating sa buhay. Di ba? Alam niyo, meron hong, alam ko, nakwento ko na to na parang labanan ng meaning ng kapayapaan sa lugar sa ibang bansa. At marami ang nag-drawing, no, ng kanilang mga meaning ng kapayapaan. May nag-drawing ng kalapati, may nag-drawing ng batang nasa duyan, natutulog. At may nag-drawing ng serenity, yung bang nasa beach ka, tahimik na tahimik at lumulubog ang araw. At ito po mga judges na ito ay nag-judge. Kung sino ang may pinakamagandang picture ng salitang kapayapaan. At ang napili nila ay isang picture ng isang bagyo. Doon sa tabi ng bundok, mayroong wind, bumabagyo. At tinanong siya ng mga tao, bakit po yan ang napili ninyo na manalo sa timpalak na ito tungkol sa kapayapaan? Bagyo yan. Wala namang kapayapaan kapag anong panahon. Di po ba? Pag may bagyo ang buhay, kapayapaan ba yan? Sabi nila, hindi yung bagyo ko nakita namin. Kaya ito ang pinanalo namin. Sa kabila ng bagyo, meron doon sa loob ng kuweba na mga inakay ng ibon na pinakita doon sa picture na nag-aawitan. Kaya nakita nila yung message, sa kabila ng bagyo, ang mga ibon ay nag-aawitan. Hindi nila alintana ang bagyong nasa labas ng kanilang bahay o pugad.
Ang kapayapaan po ay ganoon. May bagyo. May mga bagay sa buhay natin, di natin maunawaan. Pero dahil si Kristo ay nasa atin, payapa tayo. Kahit may bagyo sa buhay. Dahil ang bunga ng banal na Espiritu ay kapayapaan. Panglima, ang kapayapaan galing kay Jesus ay nagpapatawad ng kasalanan. Sabi po doon, ang patawarin niyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi niyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang kapayapaan galing kay Jesus ay nagpapatawad ng kasalanan. Sabi niya sa kanyang mga alagad, kapag may pinatawad kayo, patatawarin. Pero kapag hindi, hindi patatawarin. Ibig sabihin, ang mga alagad na ito ay nagdadala ng kapatawaran para sa taong nagsisisi sa kanyang kasalanan. May mga taong masisharean ka tungkol kay Jesus, pero matigas ang puso. Ayaw magsisi. Ang Diyos na ang bahala doon. Ang mahalaga, binahagi natin si Kristo sa taong ito. Tayo ang nagdadala ng pagpapatawad para sa mga taong nangangailangan ng kapatawaran. Alam natin ang Panginoong Yesus ay babalik. Amen ba? Naniniwala ba tayo na si Jesus ay babalik pagkatapos siyang nabuhay na muli? At kukunin niya tayo, kanyang mga anak. Dito po sa istorya, sa chapter 20, kung saan si Jesus ay nakita na wala doon, meron po sa verse 6, sabi dito, 20 verse 6, kasunod niyang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Dahil nauna si John, no? Nakita niya ang mga kayong lino. Yung kayong lino po, yung kanyang binalot sa kanyang katawan. Kasi ang pagdilibing noon ay tinatawag na mummification. Binabalot ng kayong lino o puting tela. So, binabalot siyang ganon. Nakita niya kayong lino at ang panyong binalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. So, yung panyong binalot sa ulo, hindi kasama sa kayong lino, kundi nakahiwalay at nakatiklop sa isang tabi. Ano ibig sabihin nito? Ang mga Hudyo, kapag po sila'y kumakain at aalis sa kanilang kainan dahil magsisiya, tinitiklop nila yung meron silang kostumbre. Yung panyo na parang kanilang ginagamit sa kainan, tinitiklop nila. Para pag dumating yung waiter, alam niya na hindi pa tapos yung kumakain kasi nakatiklop. Ganun po ang mga Hudyo pag kumain. Para alam na hindi pa siya tapos kumain. Nakita ni Pedro, yung kayong lino nakahiwalay. Pero yung panyo ay nakatiklop. Anong ibig sabihin ko noon? Si Jesus ay babalik upang tayo ay isama sa kanyang kaharian. Upang tayo, yung kapayapaang binibigay niya sa atin, ay maranasan natin kahit na tayo ay narito sa lupa o nasa kabilang buhay. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa atin. Ano po ang paglalapat nito? Kapatid, kaibigan, kumusta? May kapayapaan ka ba ngayong panahon ng agam-agam, nang walang katiyakan kung anong mangyayari bukas? Maaari po ba natin basahin ang John chapter 16, verse 33? Sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan. Sa pakikipag-isa sa akin, magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito. Ngunit tibayan ninyo ang loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen. Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos. Sa panahon na ito, tatila baga, ang dami pong mga suliranin, hinaharap ang aming bansa, kasama ng mga pamilyang Pilipino. Nawawala po ang kapayapaan. Salamat sa iyong pangako. Sumaamin ng kapayapaan, lalo na sa iyong mga anak. Salamat sa iyong pangako na pagtagumpay niyo na sanlibutan. Ibig sabihin nito, Panginoon, anuman ang mangyari sa sanlibutan ito, kayo'y nagtagumpay na. Dahil sa pagkabuhay niyo muli,
doon sa krus ng Kalbaryo at kamatayan, ikaw ay nabuhay na muli. Ika'y nagbibigay ng kapayapaan. Sabi po ng isang awit, "My peace I give unto you. Not the peace of this world. The peace I will give to you ay kapayapaang makakasama mo habang buhay. It's the peace that the world cannot understand. Hindi maunawaan ng mundong kapayapaang binikaloob mo sa amin. Kung kaya, ang mga tayo nagtatanong marahil, ano meron ka? Sa kabila ng maraming problema sa aming bansa at sa ating mga buhay, tayo ay payapa at kalmado pa rin. At masasabi natin sa mga taong nagtatanong, dahil kay Jesucristo, na mayroong pangakong ang kapayapaan ay laging kasama namin dahil sa kanyang pinangako sa amin. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Bawat isa sa atin, Panginoon, sa amin, Panginoon, ay amin pong pinapanalangin, akin pong pinapanalangin, ang kapayapaan mo, ang sumaamin, hindi lamang sa araw na ito, pati sa mga darating pang mga panahon, mapangahawakan namin ang iyong pangako na ito. Sa pangalan ni Jesus, sa aming panalangin. Amen at amen. Thank you, Pastor. Peace be with you. Ang sabi po rito sa awit 96, talatang 7 hanggang 8, magbigay kayo sa Panginoon kayong mga angkan na mga bayan. Magbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan. Magbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian ukol sa kanyang pangalan. Kayo'y mga nagdala ng handog at magsipasok kayo sa kanyang mga kalooban. Tayo po dumako sa masayang pagbibigay. Tayo dumako sa panalangin. Amang banal, Diyos ng dakila, maraming salamat po sa gawain ng pagbibigay ng bawat iglesia yung tinatag mo sa lupa. Salamat sa mga kapatid ang patuloy na nagiging bahagi ng pagbibigay. Sa araw-araw na yung buhay na binibigay mo sa amin lahat ng resources. Salamat, Panginoon Diyos, nawa nakapagbigay kami ng kaluguran sa pamamagitan ng pananambahan ng pagbibigay. Salamat, Panginoon Diyos, sa araw-araw ng buhay. We are charito always and all the time we are charito. Purihin ka, O Diyos, sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat may magsabi ng Amen. Para sa mga pagbati, yan. Happy anniversary kay brother and sister Cecilio and Eva de los Reyes. Kailan yan? Sa 20, Miyerkules yan. Punta tayo sa bahay. Wala na? Wala na. Para sa mga pagbabalita, si Pastor na magtutuloy. Sige po, tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Ito po ay third Sunday, ilang araw na lang ay matatapos na naman ang January. Napakabilis ng panahon, no? May lumapit po sa akin, gusto kong magpabaptize. Sabi ko, ayaw natin, no? Aba, sarada. Bago siya umalis. Pag-pray natin, no? Yung mga malamig malamig ang tubig. Ayan. Pero yun naman po isa sa mga layunin ng church natin, yung tinatawag na Lord's Supper at baptism, no? Pero yung mga protocols ay sabi ko nga, hindi yata pwede maligo nang hindi naka-face mask. Pero anyway po, nagre-request po ang isang kapatid at may mga gustong sumunod, no? Siguro pag natin, pag-usapan natin maigi. Saka yung mga lugar ho kasi ngayon talagang medyo mahigpit din, ano?
Pero may mga lugar po na hindi naman ganun kahigpit. No? Doon sa pinuntahan ko, may dibu. Sabi ko, kung sila nagdidibu ah. At may mga nakita kong pictures ng mga kapatiran sa panahon ng pandemic, nag-swimming. Sabi ko, kung saan nag-swimming. Kung sa isang lugar, no? At iba pang mga kaibigan ko, nag-swimming. Bawal ba mag-swimming ah? Baka may mga ganong case. Well, anyway, nabalita, number 1 ulit ang ating Bulacan sa highest cases, no? Last Friday ba? Ako narinig ko sa balita eh. Number 1 ang Bulacan. Dati Quezon City, kaya din Bulacan. Hindi naman ho tayo nag-a-against noon, bagamat nais nating i-baptize ang kapatid na gustong magpabaptize. Maghanap po tayo ng lugar na kung saan hindi naman ganun kahigpit na pwede nating i-baptize. Kung meron nga lang tubig dito, babaptize ka na kapatid. para bago ka umalis, ano? Anyway, pag-usapan po natin mamaya yan. At iba nating announcement, syempre po, every Sunday, dito tayo, nasa MGCQ pa rin ng Bulacan. No? Hanggang katapusan ng January. Hindi pa natin alam yung mga ibang schedule. Update doon sa mga vaccines, ano yan, may mga groups na nakikita kong talagang bumibili na sila ng mga vaccine, no? Kaya ako nabanggit yung 2,500, meron kaming group chat ng mga classmates ko ng high school. Kung gusto ninyong bumili, mag-reserve na kayo. By May hanggang August ay di-deliver na. Ang tanong, sino magtutusok? Kailangan may private ano ka dyan. Magtusok. Yun yung mga naririnig ko regarding doon sa vaccine. Pag-pray po natin yung ating bansang Pilipinas, no? Lalo na itong may case na dumating, panibagong wave at natagpuan, nakita ko sa isang Facebook, sa isang lugar sa Quezon City, no? Barangay Kamuning, na-identify galing sa UK o Dubai, na meron taladalang second tranche na ganoon. So ito yung mga balita na naririnig natin. At sabi nga natin, basta't maging safe lang tayo, palakasin ang immune system, no? Yung mga during ating mga days, yung pagsuot ng mga face mask, hindi natin alam kung hanggang kailan po ito. Pero lahat po na ito ay alam ng Panginoon. Lahat po ng nangyayari na ito. Kaya ipanalangin po natin. Ngayon ay ituon natin ang pansin ng panalangin para po sa ating bansang Pilipinas. At doon sa mga hospitals, ipag-pray po natin naman sila sa oras na ito. Nakarami, nag-pray natin yung mga police, nag-pray natin yung mga nasa government. Ngayon naman ay yung mga doctors and nurses, yung mga hospitals na talagang pinupuntahan ng tao kapag may mga ganitong cases na umiiral. So, ipanalangin po natin sila ngayon. At ganoon din sa mga personal nating needs, ipag-pray po natin ngayon bago po tayo mag-closing prayer. Sige po, tayo tumayong lahat, tayo po yung manalangin. Kinikilala namin, Panginoon, na Ikaw ay Diyos ng kapayapaan. At alam po namin, Panginoon, na ang mga nangyayari sa panahon na ito ay alam niyo po. Kaya itinutuon namin ng pansin sa panalangin, sa larangan po ng aming pong health, lalo na sa Department of Health, sa pamumuno ni Secretary Duque, at ang mga hospital sa buong Pilipinas, ang mga doctors and nurses, staffs ng mga hospital. Lord, I pray na kayo pong magbigay ng wisdom sa kanila. Tulungan mo sila, Panginoon, na anuman ang kanilang maging findings, sa kanilang mga bilang eksperto sila sa larangan ng kalusugan, ito, Panginoon, ay maging maayos, maging tama sa iyong harapan, upang nasa gayon malaman ng mga Pilipino ang kalagayan ng kanilang pisikal na pangailangan. Tinutuon namin ang pansin, Panginoon, sa mga hospitals ng aming bayang Pilipinas. Kayo po, Panginoon, humawak sa mga namumuno sa mga hospitals namin, Panginoon. Sa mga doctors, kayo po, Panginoon, ang magbigay ng karunungan sa kanila. Salamat po, Panginoon. Ganon din, amin pong nilalapit ang bawat isa sa amin. Marahil, meron kaming mga agam-agam sa buhay. Ang kapayapaan mo ang sumaamin, O Diyos. Sa Kanya na makapag-iingat sa atin upang hindi tayo magkasala. Sa Kanya ang papuri at mataas
na luwalhati. Sa Kanya ang pinakamataas na pagpupugay sa Kanyang pangalan lamang nating itoon ang ating mga sarili, ang ating mga isipan, nagpasimula ng ating pananampalataya at magtatapos nito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen at Amen. God bless you po. At